Radyo Eskwela sa Gulayan, isang espesyal na programang pangradyo na naglalayong maghatid ng mahahalagang informasyon tungkol sa iba't ibang paksa na may kinalaman sa pagtatanim ng gulay, handog sa inyo ng High Value Crops Development Program ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Lambak ng Cagayan. Heto na po ang ating Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. Natal na kinarangaya panagtalon, tanap ti Cagayan. Aldaw ti Lunes, petsa 23, ti bulan ti Hulyo, tawen 2012. Mao di alawas ti espesyal nga edisyon ti Radyo Eskwela sa Gulayan. Dito'y programa tayo magsasakang Pinoy nga isagsagot ti High Value Crops Development Program ti opisina ti Departamento de Agrikultura dito'y Region 2. May sama na nagundaway paggimanan tayo dito'y programa tayo kanadanon tayo ti umadani a panaglepas to'y pag-eskwelaan tayo di tangatang may panggep kadigiti nagduduma awagas ken alagaden ti panagpatanor kadigiti nagduduma anat nateng partikular kadigiti papakbeten dito'y bukod tayo ariyon. Agyaman unay ti pagayamyo kasabang Rod Sunigo kadigiti so amin na simursurot ti kada edisyon ti pag-eskwelaan tayo di tangatang manipod panangrugina panagngalay agingga ita nga masidegen ti ilapas na ken panagturpos digiti idolo tayo nga agpatpatanor kadagiti natnateng nakarehistro daman wenno saan basta pimaset diti pag-eskwelaan ti tangatang. Namnaman ti programa tayo nga addan ayalatyo na apakaammo ken adal kadigiti naanos asimursurot ti tunggal parang ket babaen ti nasaw nga adal ket mapaado ti apit da manipod kadigiti patanor danat nateng ken agtultuloy a paggapuan ti taraon ken mainayon na mapastrek manipod ti panaglako da ti produkto da. Dito papagayam iti saan ngagkupas a vegetable song wenno kanta tinateng mangi nagnagan kadagiti nagduduma anat nateng anasken nga iti kasapaan ko maapuot dagiti ububing ket may pakaammo kadakwada maapresyarda ti kinapateg digitoy at haraon a mairaman na kanayon iti aginaldang maipapauneg ti iso amin a kaming ti pamilya gapu ti sustansya ken nasalon at a nutrisyon a maala manipod kadakwada. Iti dayto yung agsapa kakabsat may pakamakam a matratar tinayon a tupiko may panggipay laeng ti panangsalaknib kadagiti patanor tayo anat nateng kontra igges nga agat atakar kadagiti ramot a pakairamanan ti mula tayo a kamatis ken no daduma uray pay kadagiti sabsabali anat nateng ken patipagay namuan pay ti saan anasayat nga epekto daytoy. Iyalatyo tayong rod ti impormasyon may panggep kada ito'y apeste amo awagan ti root knot nematode nga gindeg kadagiti ramramot ti mula tayo anat nateng. Gagangay kakabsat amadlaw ti kaadda dagitoy nasao apeste no dagiti ramramot ti mula ket adda bukol-bukol na ket ditoy ti pagbalayanda. Tapno may lalawag kada tayo ti impormasyon may panggep ti nasao apeste ket nakainuman to'y programa tayo babayin ti may isang anasayangkat ng interview ken ni Miss Minda Floraquino vegetable expert ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center dito San Felipe, Ilagan, Isabela. Kastoy papagayam mi ken kaeskwelaan mi ti palawag ni Miss Aquino may papan tinadakamat apeste. Kaya't kumot nga ipakamok kanyayo kakabsat nga damit lang ti nematode iti kamatis tayo. Root knot nematode. Iti nematodes mabalin na nga infektaran dagiti pagay,
pareya mabalin pay ken naduma-duma pay nga gulgulay. Ti kamatis tayo, makita tayo nga no agduyaw ken hanunay makadakkel. Daytoy kamatis tayo ket parutin tayo. Lasinin tayo nga nalaing DJ ramut na. Amutay kumati klase iti nodules kunana nodules iti legumes ken ti bukol-bukol nga gapuanan daytoy nematode. Iti nematode mismo DJ ramut na agbukol wenno agswel kunatay kumano English niya agbukol wenno kasla lumteg kumadagiti ramut na. Ti ramut na kumati kamatis ken dumapay nya nga mulmula tayo ket straight kuma awan kumati bukol-bukol na. Ngimno da bukol-bukol na daytoy aramot dagiti mulmula tayo na nang nangrunay ti kamatis. Agsuspect siya tayon kakabsat nga dagitoy ket nematodes. So anya ti ararami din dano dati nematodes iti pagkakamatisan wenno pagmulmulaan. Sanitation kuna tayo, sanitation manen dayta ti number 1 nga kankanayon niya. Kasi no umakar tayo iti sa baling nga lugar nga iti nagkapuan tayo gayam ket halimbawa nagcultivate tayo kakabsat di inusar tayo nga pinang-cultivate tayo nga tools iusar tayo man dibangi rin at dati na isurot iti nga nematodesen mabalin nga may yakar nya ken kas mo ilang DJ crop rotation kuna tayo nga mabalbalin agmula tayo iti sa baling nga crops iti sumaruno nga pinagmumula haan manin nga solanaceous ti imula tayo. Kun adati na pintas nga practice dagiti farmers tayo no nematode ti problema ajay panangikabil wenno panagusar ti chicken dung ken goat manure DJ ti practice tata to control or manage yung nematode. Napinpintas kanu DJ goat manure as observation nga pang-control ti nematodes. Dinamag ko nga rod ket anya nga tata DJ anti goat manure nga apay nga masalak ni ban na itpanagado iti nematodes. It's something siguro doon sa habang ma-decompose daytoy takiti kalding isumot iti makaitid ti pang-manage no mapaksyat daytoy nematodes. So kasangwanan ko na tayo apo nga ma-decompose ket nangasawen presko pwede jay ket no ngay presko pay kasano iti panang-introduce wenno panang-i-apply direkta ka di nga DJ puon na kaya't kuman nga lawagan nga hang presko dapat ikabil tayo DJ semi-decompose kakabsat niya no lakit di goat manure ti narigat DJ chicken dung dapat fully decomposed talaga ti usarin tayo kasi ti chicken dung napudot kakabsat niya napudot DJ mabalin nga malaylay maapektaran iti mula tayo no DJ chicken dung ti usarin tayo nga han nga na decompose no lakit di goat manure semi decompose mabalinin nga iaplikar iti pinuon iti mulmula tayo. So laglagi pende ni kakabsat san laing makaited ti nayon nga elemento wenno taraon ti mula no di pay ket makatulong dapay nga mangpaksyat manglaped ti panagatakar ti nematodes. Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na unlad ang ating bayan. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon.
Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga magsasaka at mangingisda dito sa Rehiyon 2, sa probinsya ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, ganon din po sa Island Province of Batanes. Mula sa Department of Agriculture at ating mga kasamahan sa Regional Field Unit No. 2 at sa ating mga kasamahan sa Local Government Units. Ito po si Secretary Pro si J. Alcala, nag-aanyayang makinig sa programang Magsasakang Pinoy. Magsasakang Pinoy para sa dagdag kaalaman sa makabagong teknolohiya sa ating sakahan, pag-aalaga ng hayop at palaisdaan. Magsasakang Pinoy, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, mula sa radio stations DWPE, Tugigarao City, DWDY, Kawayan City, HOT-FM, Kawayan City, DWSI, Santiago City. Just Aquina, kada kayo amin. Muli, ito po si Secretary Pro si J. Alcala ng Department of Agriculture. Ang ating programang Magsasakang Pinoy ay napapakinggan din sa mga sumusunod pang himpilan sa DWMR Santiago City, Isabela, at sa DWRV Bayombong, Nueva Vizcaya mula alas 5 hanggang alas 5:30 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Sa lalawigan ng Cagayan, bayan ng Lalo sa himpilang DWRL-FM mula alas 8 hanggang alas 8:30 ng umaga. At sa bayan ng Apari sa himpilang radyo natin mula alas 11:30 hanggang alas 12 bawat umaga ng Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Tulong sama-sama. Heto na po ang ating Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. May palagip gayaming itimay sa napalabas sa parang ti programa tayo ket saan anaturpos. Ti topiko apan nakamaneho dagiti saksakit tinateng tayo nga utong wenno sitaw. Tapno makompleto ti panakailalawag ti nasao at topiko apan nakasalaknib kontra sakit tinadakamat anateng. May summit ng interview ti insayangkat ti programa tayo ken ni Miss Maria Visitacion Perdido, agriculturist 2 ken vegetable expert ti opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center dita Barangay San Felipe, Ilagan, Isabela. Kastoy gagayem ti panangilalawag ni Miss Perdido kadagiti nagduduma saksakit nga agatakar tinateng nga utong wenno sitaw. Karod, dagitoy ibagak nga major disease ti utong umuna, jejay mosaic virus. Ang mosaic virus ay natatransmit ng insect vector kagaya ng aphids at saka leafhoppers. For the symptoms, ang halaman ay bansot, kumukulot ang mga dahon, nangingilaw ang mga dahon, at natutuyo ang mga dahon at pwedeng mamamatay kung sobra ang sakit ng ating mga sitaw. For the control measures, alisin ang infected plants, sunugin o ibaon sa lupa. Gumamit ng healthy plants at syempre, kung healthy, magiging resistant varieties na rin yan. Puksain ang insect vector kagaya ng aphids at saka leafhoppers dahil sila po yung nagpapadami ng sakit. Ang paggamit din ng botanical insecticides kagaya ng siling labuyo, neem extract at saka yung makabuhay extract. Pwede nating i-spray po ito. Ito po yung mga control measures ng mosaic. Ang pumapangalawa, powdery mildew. Of course, the disease is spread through contact of infected soil, farm implements, and infected seeds.
For initial symptoms, small white powdery spots which appears on the upper surface of the leaves. Affected parts of the plant turns yellow, and if really severe, the plants will die. Ano yung mga pang-control o kaya kasano tayo nga mampangsyat ti sakit nga powdery mildew? Agusar tinapintas ken resistansya nga bukel, ti panagmula ti naduma-duma nga klase nga natnateng. Siyempre, nadalus ti aglawlaw o either dagijay area tayo ken panagusar ti rekomendado nga fungicide if necessary. No, pwede nga hantayo pay nga mangyusar ti synthetic chemicals tangamin data ti rason no apay nga nagadu ti klase nga saksakit ti tao tata. No agsarita da, puro kanseron. Ket deta ti maysa nga an nadan tayo, kakapsat. Ti may katlo, although deto'y bin blight, haan mo't unay nga delikado. Ngem no very severe ti infestation na, mabalin mo't nga matay dagitoy ut-utong tayo. For the causal organism, pathogen is a soil-borne. No soil-borne kuna tayo, agjijanda ijay daga. Then, very prevalent during rainy days. For the symptoms, dato yan ijay discoloration and death of the leaf tissue, water-soaked lesions on the leaves and on the pods. At damot ti upat nga panangpaksyat, kunana, magtanim ng iba't ibang halaman kada taniman. Yung paggamit ng resistansya when no natipgear nga variety ti utong. Of course, clean culture. Then, last, hantay yung maikat dito yung gamin lalo na no sakit ti pagtutungtungan. Ngem, dapat nga yung wastong paggamit ng chemical o kaya fungicide ang kailangan natin. Ang huli po, ito po yung ras. Nga nududuma, medyo mapagkamalam mo pa nga spot. Ngem ti pathogen na gamin dito yung ras ke seed-borne fungus. So meaning to say, no seed-borne, adalata ijay bukal, iso nga, no infected ijay nga bukilen, haan nga nasken nga imulam ulit. No imulam, makakita kan tumanin ti kasjay nga klase nga sakit. Anya matirami din na po tapno maiwasan malapdan ti kaadda dayjay sakit no daytay naisagana tayon wenno nakailasin tayon iti bukel anya ti aramiden tapno dayjay bukel ket nasalunat. Napintas nga saludsud deta karod ti agpili gamin ti bukel ket ti pilyen tayo syempre dayjay nalapsat jajay napintas ti klase na, kasi makita mo't ti bukil no infected mo't ti peste Makita no adaabot na mo't, kasjay, when no madiscolorol, kunana, jajay kulay na, agsabali. Example kuman, no ti pagtutungtungan tayo, jajay tudo. Amo tayo nga jajay tudo, parang Indian black eye jajay Ti panakabukil na jajay, round jajay nabukil nga talaga. Pero no infected mo ti pest, either ag-flat o jajay malform. Tagijay apo ti panglasinan no healthy nga seeds ti mayusar. Adamot ditoy jajay control measure ti ras tayo. Sabi nga dito, alisin ang mga may sakit na dahon at syempre itapon po natin o kaya sunugin. Yung crop rotation, still, tapos mag-spray din ng wastong fungicides or either mag-spray din tayo ng mga botanical insecticides. Nga jijay imbensabensag ko, tatay nga siling labuyo, tagijay ti ehemplo na. Detay ras gamin, binras, ti permi nga pakakitaam ti simptomas na, ijay yan ti bulong. No, ti early stage nga kunada, kasla ispa-ispat deta nga brown in color,
Tapos tuno medyo late stage tun deta nga ras, ke agwaras ijay yan tibulong. Okay. Oo, magiging brown in color. Pwede mo nga agikat ti infected leaves. Okay, oo. Iti agdama man, babes, at dadigiti importante unay a konsiderasyon, may papanti tumutop nga panagaramat ti insektisidyo. Ket no nasken ken saan a maliklikan ti panagpasuyot ti dayto e chemical, anya digiti rekomendado apo akita wenno klase tinasao a chemical tinatalged nga ramaten. Okay, karod, amom kadi nga nagaduk klase nga pestisidyo. At DJ kung kunada nga carbamates, organophosphate, organochlorine, ken pyrethroids. Okay. No mabalbalin kuma, ti iusar tayo kuma, ke dagijay pyrethroids nga green label, dahil nalaka nga madegrade. Hanga kaspada na ti organophosphate nga bulan, years, nang nangruna na di organochlorine nga kunada. Ti best example na dito'y organochlorine kapsat kwan niya di DDT. Nga hawanin hanga madegrade deta gayamon. O naandyan na yan. Pag mag-spray ka, naandyan na yan sa lupa. Hindi na pala naaalis yan. Oo. Kaya no mabalbalin kuma, dagijay padakmot nga manalon, no agyusar tayo ti chemicals, dagijay pyrethroids ken green label. When ta medyo kunakon nga medyo malaka nga madegrade. Oo. Yan tangay i-recommenda tayo metlayang apo dagiti kunata yung safe nga insecticides. Awan kadi iti aksyon nga aggapo nga inisyatibo ti opisina tayo nga maiturong kuma kadagiti outlets dagiti paggatangan ni kapsat nga manalon tapno maksayan kunatay kadi wenno enteramente nga mapukaw dating pagbutbutngan tayo nga epekto dagiti saan nga rekomendado nga insektisidyo wenno chemical nga pangatipa kadagitoy saksakit wenno peste. Husto data karod nga imbagam. No mabalbalin kuma, DJ kung kunadakidi nga gap at last resort ti manalon deta. Ngem no mabalbalin, isukidi nga adamot detoy IPM nga programan, detoy organic nga programa, tapno malapdan wenno haan tayo kuma nga totally nga agiyusarin ti synthetic nga chemicals, taammo tayo nga nagadu ti disadvantage na kanya tayo, hanlang nga ti tao, paglawlaw tayo, mga animales. Iso nga, no mabalbalin, ti IPM gamin, ti maysa nga kasla trust na data, jay panagusar ti biological control, nga ti example na dagita, dagijay trichogramma, earwigs, and then yung mga botanical insecticide din, dagijay imbensag ko nga imbaga tatay nga siling labuyo, kasjay, makabuhay extract, adumot tin na klase-klase nga botanical insecticide tayo. No naanos lang kumati farmers, mabalinda nga aramatin deta iusar. Ta isuti very safe nga control measures kung naklanginin ti pananglapyad ti peste tayo. Gusto lao na deta man babes, nang nangruna ket no nateng kuna tayo, ket timplado launay tiluto na deta. Sana masubraan, ti kapaot, ti pan nakaluto na. No mabalin ket half cook laeng tapno mapagtalinaed, ti natural aramen na sustansya. No mabalin pay ket kilawen kumalatan, makainot, wenno makaekonomya pay, ti enerhiya a pagluto. Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Tiyak na ulat ang ating bayan. Importante pa kamo may panggep ti may sayangkat nga SOA, final examination, when numauding eksaminasyon nagiti enrollees tayo diti Radyo Eskwela sa Gulayan. May palpalagip ngayon ton Miyerkules, pet sa 25 jagdama bulan ti Hulyo, ket may sayangkat to tinasao a final examination no sa dino a maipatangatang to dagiti salsaludsod asakupen ti examen.
Dito yung nasaong nga eksamen kakabsat, ket dakkel ti puntos na, ken maysa kadagiti pagbatayan, tapno dakkel ti tsansa amairaman, ti maysa a rehistradong enrollee, kadagiti mapagpilyan nga outstanding Scholar of the Year graduates, dito ay apag-eskwelan tayo ti tangatang. Ulitan tayo gagayem, asaan tayo kumaliplipatan ti petsa nga 25, iti dito yung metlaing nga bulan ti Hulyo. Inton Merkules and dito gagayem, dito yung petsa, ket iso ti panakaiwaragawag, dagiti salsaludsod, asakupen ti final examination. Premyo mula sa Magsasakang Pinoy, papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. Tiyempo naman ang kakabsat, tapno may iwaragawag, dagiti salsaludsod, para itagdamang edisyon di programa tayo, Radyo Eskwela sa Gulayan, dito yung Magsasakang Pinoy itatang agsapa. Umuna nga saludsod, Mang Ted ti duawagas, apangatipa ti kaadda ti rotnat nematode, wenno igges ti ramot, dagiti mula tayo akamatis, ken sabsabali pa'y anat nateng. Ulitin po natin ang tanong, magbigay ng dalawang paraan para maprotektahan ang ating halamang kamatis kontra rotnat nematode. May kadwa sa lutsod kakabsat. Sungbatan daytoy ti pudno wenno palso. Daytoy ti sa lutsod. Mabalin nga iaplikar ti saan pay ana decompose wenno nagrupsa alugit ti manok kadagiti mula tayo anat nateng. Ulitin natin ang tanong, sagutin ng tama o mali. Pwedeng pangabuno ang preskong tae ng manok sa ating mga halamang gulay. Ti may katlo sa lutsod, sungbatan metlaing ti pudno wenno palso. Segun ti abiso ti vegetable production expert tayo itabigat, tinasken apilien o agaramat ti chemical a pesticidio, ket dagitay addamarkana a pyrethroids, nga daan ti green label, agsipud ta nalaka a madegrade, wenno gawaaw ti residue dagitoy. Ulitin natin ang tanong, sagutin ng tama o mali. Batay sa abiso ng ating vegetable production expert ngayong umaga, ang dapat piliin kung kinakailangang gumamit ng chemical na pesticidio ay yaong may markang pyrethroids na may green label dahil madaling madegrade o mawala ang mga taglay na residue ng mga ito. Di kita gagayam, di kita salsaludsod para dito'y pa-premium portion ti espesyal ng edisyon ti Radyo Eskwela tayo itabigat, dito'y Magsasakang Pinoy. Agurura ito'y programa tayo, kadagiti sungbat ngayon kayo isumitir, babaen ti panagteksyulaeng, kadagiti text line numbers tayo. Diyos ti agnina. May sangawis para kadagiti mayat ang magipaset dito'y Magsasakang Pinoy, mabalin tayong kagabsat, babayin laing ti panag-text iti dito'y programa. Para kadagiti smart talk and text when red mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0921-763-2251. Ulitin tayo ti numero 0921-763-2251. Para met kadagiti Globe wenno touch mobile subscribers o sa rendalaing ti numero 0927-863-4080. Ulitin tayo met ti numero 0927-863-4080. Kadagito'y numero ti pangiturungan tayo kuma kadagiti salsaludsod, suggestion, komento wenno anyaman akayat tayo nga idanon ti programa tayo. Naskenmet nga ipakuyog tayo kuma ti kompleto anagan kinadress kadagiti text tayo. Ikagumaanan ti programa tayo amasungpatan at daras dagiti teksyo. Diyos ti agnina. Dito yan gagayam mi, kakeskwelaan mi, kapuso, kapamilya, ken kasanggami, dito yung Radyo Eskwela sa Gulayan, ti nagmuduan ti parang tayo, dito yung pag-eskwelaan tayo ti tangatang, may panggep ti panagpatanor ti nateng itaabigat. Agyaman tayo ti oras, ken suporta, dagiti nagserbi, ang manursuro kada tayo, kadagiti na tratar at tupiko, ken impormasyon itaabigat, nga isuda da Miss Minda Flor Aquino, ken Miss Maria Visitacion Perdido, agpada nga agserserbi dita opisina ti Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center, Barangay San Felipe, Ilagan, Isabela. Da kami met diti Radyo Eskwela sa Gulayan, namnamaen mi nga adda kumamanen na ibati nga adal, ken sursuro, kadagiti nagdingeg, ti agdam aparang ti programa tayo, ket may aplikar da kuma digitoy nga adal ken sursuro,
ti inda pa nagpatanor kadagiti mulmulada, partikular digiti natnateng. Tinagan ti High Value Crops Development Program ti opisina ti Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 pumakpakada manen to pagayam yo kasamang Rod Sonico ket agdadanggay tayo kuma inton madanon manen ti sumaron agundaway ngagkakadwa tayo ti tangatang. God bless to everyone. Radyo Eskwela sa Gulayan, isang panghimpapawid na pag-aaral tungo sa matagumpay na produksyon ng gulay sa pamamagitan ng paghatid ng mga makabagong teknolohiya at pamamaraan para mapabuti ang kalidad ng pagkain at mapalaki ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Inyo pong napakinggan ang isang pagtatanghal ng ating palatuntunang Radyo Eskwela sa Gulayan. Hanggang sa muli, Radyo Eskwela sa Gulayan, Radyo Eskwela sa Gulayan. Ating bayan.